Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Ay, ngayon po ay ano pa ngayon? Umaga ng December 3. Ano? December 3. Talagang napakalamig na dito sa amin. 31 degrees Fahrenheit, below freezing na po. At ang aking windshield ay talagang ano na, yelo, ano? Yung mga patak ng ulan kagabi, nag-froze. So ngayon ay napahirapang magkaskas ng yelo sa windshield. Anyway, alright. So, matagal tayong hindi nakapag-vlog. So, marami tayong pwedeng pag-usapan. Uh, Napili kong pag-usapan natin ito. Napag-isip-isip ko na ang ating gobyerno sa Pilipinas ay napakalaking sindikato. I'm sorry to say. But, isa pong napakalaking sindikato. Alam nyo, ibig ko sabihin. Ito po dito po sa nangyaring ito sa pagkakadismiss ng kaso ni hindi naman po dismiss ang kaso, no? Parang nagbigay po ng legal opinion or whatever ang isang division o legal division ng Legal and Finance Division ng COMELEC, Commission on Election, tungkol dito sa reklamo ng taong bayan regarding the donasyon na natanggap ni Chis Escudero from a best friend, ano? Oh, si BFF siguro niya ito, si Lawrence Lubiano. Ano po, ito si Lawrence Lubiano, kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. But, he is a contractor. Ano po, isang malaking contractor na napakaraming project na nakuha sa Sorsogon. Ang balita ko ay 3.2 billion. Again, I'm not so sure but it's somewhere there, ano, in the ballpark of 3.2 billion pesos. Malaki po yan. At isa po siya sa malalaking kontratista ng Pilipinas. Anong buong Pilipinas. Okay? Bakit ko nasabing BFF? Taga-Sorsogon din po ata yan. And then yung mga kamag-anak, kapatid, tiyo, whatever, ni Lubiano ay sinuportahan din ni Chis Escudero sa kanilang mga political ambition, sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Okay. So, bakit ko nasabing napakalaking sindikato? Kasi po, dito nga pong kasong ito ni Chis Escudero ay parang pinawalang bisa na sinasabing ng COMELEC na walang ginawang masama, walang violation itong si Lubiano o Chis Escudero na nangyari sa pagkaka-donate ni Lubiano ng 30 million pesos sa kandidatura noong 2022. Right? Yeah, somewhere in 2022. Ngayon, so, ang sabi, by the way, ang batas pong, ang batas na violate ay Section 95C of the Omnibus Election Code, kung saan sinasabi na it bars natural and juridical persons to hold contracts or subcontracts to supply the government from contributing to partisan political activity, whether directly or indirectly. Dito po ay pinagbabawalan na ang isang tao o isang kumpanya na mayroong kontrata sa gobyerno or maaaring magkaroon ng kontrata sa gobyerno na mag-donate sa campaign contributions sa isang kandidato, whether directly or indirectly. Yan po ang isa sa mga pinagbabawalan ng batas na yan. Ang dahilan po ay para mabawasan o maiwasan ang korupsyon. Bakit? Kasi po, pag ang isang tao na nag-donate o isang korporasyon nag-donate sa isang kandidato during the election, during the campaign election or campaign period, siyempre, hindi maiwasan. Alam niyo man sa atin, yung utang na loob na yan. Utang nang yan. Yan po, utang na loob po, ha? Hindi yan masamang salita. Anyway, yan po ay ating sa Pilipino, ating kaugalian. So, pag may nag-donate, hindi po maiwasan na sometimes ay mapagbibigyan yung nagbigay. Parang pagtatanong ka ng utang na loob. Ano po? Yan ay kaugalian ng Pilipino. Okay? So,
Yan po ang iniiwasan, undue influence. Ano? Undue influence, magbigay ng undue influence at bigyan ng pabor ang kontratista o tao. So, ito naman po, sinasabi, sabi ng COMELEC, by the way, ang sabi ni Lubiano at ni Chis Escudero ay hindi daw naman alam ni Chis na merong kontrata na pala itong si Lubiano sa gobyerno during the time na nag-donate ng 30 million pesos. Alright, simulan natin doon. Posible bang hindi niya malaman kung ganun pong matagal na silang magkakilala? Matagal silang magkakilala, BFF sila. Hindi alam ni Chis Escudero na itong kanyang contractor na kaibigan, na kanyang BFF, ay walang kontrata sa Pilipinas during the time ng pagdodonate. At even after, dapat po yung pag nag-donate ang isang tao, kung wala man siyang intensyon na masama, dapat pag nag-donate ang isang tao sa isang kandidato, ay hindi na siya papasok sa isang kontrata during the time na itong taong ito ay kung sakaling manalo sa gobyerno. So, ganyan po. So, naniniwala ba kayo na ito si Chis Escudero hindi alam ang nangyayari sa kanyang kay BFF na kontraktor na mayaman? Naniniwala kayo na wala siyang kontrata? Well, di naman po tayo pinanganak kahapon lang. Alright, so, una, yan kay Chis Escudero, alam ko hindi tayo naniniwala diyan na hindi alam ni Chis na walang kontrata itong si Lubiano. Okay. Ito naman si Lubiano. Dahil ang kanya pong ang kanyang depensa ay sinasabi niya na yan po ay kanyang binigay as in personal capacity, hindi po sa gobyerno, hindi po as a what we call this, isang kontratista o kontrata o contractor. Okay? So, yun po ang sinasabi niya. Ibig ba sabihin na itong isang tao na nagmamay-ari ng isang korporasyon, isang contractor, ay hindi na maaaring mag-donate sa isang tao, sa isang kandidato, sa kanyang personal na kapasidad? Yan po ang question diyan. So, anong nangyari? Pinanigan po ng COMELEC. At sinasabi na wala daw pong silang nakikitang mali sa ginawa ni Lubiano at ni Chis Escudero. Dahil daw wala pong makakapagsabi, ang pinagbabawalan lang naman daw po doon sa batas ay ang isang tao na may kontrata sa gobyerno o isang korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Obviously, wala naman pong kontrata personally itong si Lubiano. Right? Pero ang kontrata po ay nasa kanyang korporasyon. Right? At sino may-ari ng korporasyon? Si Lubiano. Nasa kanya ang more than majority shares ng korporasyon na yun. I think it is SunWest. Okay? So, yun po, nasa kanya. So, siyempre, yung kinikita ng SunWest, siya mapupunta sa kanya. Correct? So, directly or indirectly, makikinabang itong si Lubiano. Okay? Pero despite that fact, ay nagbulag-bulaga ng ating COMELEC. They did not even go further on piercing the veil of corporate entity. Na pwedeng, pag ganyang mga investigasyon po, pwede pong sirain yung veil na yan, separating the stockholders and the company. Okay? Titingnan po yan. Yan po ibig sabihin ng piercing the veil of corporate entity. Alright? So, bakit ko sinabing napakalaking sindikato? Di ba? Kasi po, ito ay a classic example na hindi man lang natin tingnan, hindi nyo agad mapapansin unless pag-isipan natin mabuti. Ang nasa gobyerno, kanya-kanya silang takipan. Alright, so, ang nangyari ay ganito. Nagkaroon ng violation nitong si Chis, nireklamo. Ang ginawa nitong unang-unang pinag-isipan dito ng COMELEC
nung lumabas ang balita na nagkaroon ng donation nitong si Lubiano kay Chis Escudero na 30 million, anong ginawa ng COMELEC? Motu proprio. Motu proprio, ibig sabihin nun ay by itself. Sila mismo ang nag-imbestiga. Okay? Sila mismo ang nag-imbestiga. Sinimulan nila ang investigasyon. Kahit wala pa nagreklamo. Ang ano lang yan, ha? Inilabas sa social media, inilabas ng parang investigative journalism. Alright? So, ang ginawa ng COMELEC, sabi niya ng COMELEC, okay, imbestigahan namin. Alright, inimbestigahan nga po. Pero anong investigasyon na ginawa? Ang inimbestiga ay yung dalawang akusado. Humingi sila ng mga statements and everything ng dalawang akusado. And after that, syempre, what do you expect? Ano sasabihin ng dalawang akusado? Aamin ba yan? Hindi. So, ang gagawin ng mga yan, ay syempre, pagtatanggol nila ang sarili nila. Hindi sila maglalabas ng iba pang ebidensya kung hindi yung kanilang mga publicly known na at saka statement nila. Alright? So, anong ibig sabihin nun? Hindi itatago. Tatago nila yung kanilang mga ibang ebidensya pa. Ito naman COMELEC, syempre, sabihin ng COMELEC, itong wala kami nakita na mali. Di ba? Hindi man lang sila nag-dig in further sa mga ebidensya at sa mga iba pang lugar na pwedeng makakuha ng ebidensya. Alright? Nagbulag-bulagan na. They limited themselves. They limit themselves to doon sa ibinigay lang sa kanila. Hindi na sila naghanap ng iba. Okay? Kung naghanap-hanap lang sila kahit papaano ng iba, like income tax, saan nanggagaling ang income nitong si Lubiano, di ba? Pag yan ay mostly noong galing sa SunWest, ay definitely you can pierce the veil of corporate entity. Right? Graft and corruption na yan. Right? So, yun ang ibig ko sabihin. Pinagtatakpan. Nasa plano na po yan. Pinagplanuhan ng husto. Sige, atin ang imbestigahan yan. Yung dalawang yan lang. Di ba? Siyempre, tatago nila yan. So, wala na tayong makikita. So, hindi tayo mag-iimbestiga ng iba. I-dismiss natin yung kaso. Di ba? Isang sindikatong pinagtatakpan ng kasama nila. Alright? Sa unang tingin, akala nyo tama ang ginagawa. Pero, if you will dig deeper, makikita nyo na kanya-kanya silang takipan. Mga nakinabang po yung mga yan eh. Okay? Alright. Hanggang dyan na lang po muna. Bukas na uli. Bye-bye!